Natutuwa po si BBM na siya ay nakaligtas na po sa unang impeachment laban sa kanya. Pero hindi raw po siya makikialam dito po sa impeachment. Ito po ang sinabi ng ating butihing Pangulo. Ito, pakinggan na po natin. At nagpakita na po kaya wag na po yung na kung ano nangyayari kay BBM, nagpakita na po ang mama. Ayan. Pakinggan niyo po ang mga tinuran nito ni BBM sa kanyang interview with No reaction. Hindi ko the trabaho press. yan. Trabaho ng house. Kaya mo sila magtrabaho. Then, I'm sure they will handle it properly. Na po, na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Yeah. Sara. Yeah. Ano po yung reaction niyo po dito? No, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng house. Kaya mo sila magtrabaho. Then, I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. Thank you. Yan, hayaan natin sila magtrabaho. Ayan. So, hindi po makikialam. Yan po yung gustong palabasin ni BBM. Wala siyang pakialam dyan sa nagaganap. Uy, isa lang Ito pong si Martin, nagpakita po kahapon dito po sa House of Representatives. Napakapayat po. Grabe yung nangyari kay Martin, kay BBM at saka kay Saldico, no? Namayat po talaga. Yan po, dala po ng pressure, no? Talagang ibang-iba po talaga yung paniningil. Huwag po kayong mag-alala, gumagana pa po ang karit ni Santa Cara David, no? Huwag po kayong mag-alala. Anytime po ay magkakaroon tayo na update. Kala mo kung siyempre nananalangin tayo na lahat ng korap matigbak. Di ba? Mas maganda yun. Lahat ng korap matigbak. Okay. Ang papayat. Nakamute ba ako? Ang papayat po mga kapatid, no? Nakakahawa naman. Okay, punta na po tayo rito, no? Ano po yung masasabi natin dito? Yan po yung kaibahan ni Pangulong Marcos at ni Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron na rin pong instance na si Pangulong Pangulong Duterte ay niyayakag, no? Nasabi ko na to ng mga nakaraan, pero eto po yung mga precise po na sinabi ni Tatay Digong nung pong yung kanyang mga tauhan ay nagsuggest sa kanya na si then Vice President Leni Robredo ay kanilang ipa-impeach para makumpara lang po natin kung anong uri, paano ang pamumuno ng isang Duterte at ng isang Marcos, no? Walang pakialam. Ito po naman mga congressman din po nagsasuggest nito kasi sila po yung may power to impeach. Ito po ang sagot sa kanila nung ni Pangulong Duterte nung nagsasuggest sila. Ito po, March 2017, then President Rodrigo Duterte explicitly told his allies and supporters to stop their efforts to impeach Vice President Leni Robredo. Ayan. Sabi po niya, ito po ang pagkakasabi ni Tatay Digong, guys, lay off. Stop it. Ganun na ganun. Guys, lay off. Stop it. Dahil po ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, no? I-abandonan nyo yung impeachment complaint niyan kasi hindi niya yan sosuportahan. Alam nyo po, pag nagbitaw ng salita si Pangulong Duterte, unlike tong Pangulo ngayon, kasi nagbitaw na ng salita si BBM noon na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara,
Pero pinangunahan naman ng kanyang anak yung pagpirma ng impeachment labang kay BP Sara, 'di ba? O ganyan po walang walang kredibilidad yung salita ni BBM. So yun malaki ang pagkakaiba nung sinabi ni Tatay Digong na guys, lay off, stop it. Ganyan kadiin yun. So yung pagkakasabi ni Tatay Digong na yan, susunod ka dahil alam mo na may isang salita yung mama. Eto, buti nga, ganyan yung sinabi ni BBM. Last year, ang sinabi ni BBM ayaw niya yung impeachment kay BP Sara Okay, bakit po? Ano po yung dahilan ni Pangulong Duterte kung bakit ayaw niyang ma-impeach si BP Sara? Ito yung nakakalimutan ng mga tao na gustong impeach si BP Leni Robredo. Ito yung nakakalimutan ng mga tao na gustong-gusto magsulong ng impeachment kay BP Sara kahit wala namang ginagawa. Okay. Yung una, respect for the mandate. In-emphasize po ni Pangulong Duterte na si Vice President Leni Robredo din ay duly elected official. Kahit po halos minumura niya, no? Sabi po ni Pangulong Duterte, ito yung ganda stating that even if a leader were a son of a bitch, it is still the people's choice. Imagine, kahit daw po yung isang leader ay talagang PI, anak ng pupa ang isang leader, still, yan po ay pinili ng tao. Tignan nyo, kaya yung mga Duterte, ayaw po nilang magsulong na impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yan yung sabi ng tatay nila. Kahit na anong ginawa ng tao na yan, still, hinalal yan ng mamamayan. Yan ang kulang, yung recognition ng papel ng mamamayan. Biruin nyo, 32 million, isasalang nyo dahil lang sa Makabayan Black, hindi nga makapagpanalo ng senador. Di ba? Hindi nga makapagpanalo ng senador yung mga yan. Magtatanggal ng ibinoto ng 32 million. Yung isa pa, yung pinamunuan naman ng apo ni Cory, Aquino na naman, mga salot. Aquino Marcos, salot pare-pareho. Okay, ikalawa niyang batayan kung bakit hindi dapat ma-impeach si BP Leni. Alam niyo ba kung anong ginagawa ni BP Leni? Nananawagan siya na gumawa ng aksyon yung United Nations laban kay Pangulong Duterte sa war on drugs. Binabatikos niya yung war on drugs sa ibang bansa. Pumupunta siya sa ibang bansa para manawagan sa mga ibang lahi na pakialaman si Duterte sa kanyang war on drugs. Sabi po ni Pangulong Duterte, despite her heavy criticism on his war on drugs, Duterte defended her right to do. Ito po ang sabi niya, let her be. This is democracy. Freedom of speech. Kaya yung mama talagang alam niya yung ginagawa niya. Kahit na batikusin siya ni Leni sa war on drugs, let her be. Nasa demokrasya tayo Merong freedom of speech. Imagine. Ganyan po yung pagkakaiba ng isang tunay na presidente, yung presidenteng may pakialam sa tao. Alam niya po yan Hindi po ba nakaka-proud yan? Yung nagkikriticize sa kanya, imbis na sabihan nila ng kung ano-ano, let her be.
This is democracy. We have freedom of speech. Yung freedom of speech na yun, binabatikos na siya. Ngayon, putya, batikusin mo ngayon, sabihin sa'yo, traitor ka, pro-China ka. Ididemanda ka namin ng cyber libel. Yung congressman na bumabatikos sa mga kapwa niya congressman, sinuspindi. Pagbalik, hindi pa nakakaisang araw, sinuspindi na naman. Ano po ang pagkakaiba ni PRRD sa mga namumuno ngayon? Wala po siyang insecurity sa kanyang pamumuno. Siya ang pangulo na alam niya yung direksyon, kung ano yung tutunguhin ng direksyon niya sa pagkapangulo. Alam niya kung ano yung ginagawa niya, kaya hindi siya insecure. Ano man ang ibanat nyo kay Tatay Digong, mumurahin kayo, pero never kayong ipapakulong, never kayong ipapa-impeach, never kayong ididemanda, never kayo, hayaan lang kayo. Inano niya ba si Leni Robredo? Si Leni Robredo namumuno sa let Leni lead. Ganun kabuboy, di ba? House Duterte, let Leni lead. Sino namumuno? Si Leni Robredo. Kung hindi ba naman ogag yung vice president na yan. Pero inano ni, kung ngayon siguro yan, pinakulong na. Di ba? Kung ngayon siguro vice president si Leni at sasabihan niya si BBM ng ganyan, baka pinakulong na yan. Walang paggalang sa freedom of speech. Masyadong insecure sa pamumuno. Yan ang katangian ngayon. In fairness naman, mga tauhan lang ni BBM yung mahilig magdemanda. Hindi naman yung mag-asawa. Nagsasabi tayo ng totoo. Pero yung ugali, yung attitude niya, dyan sa lintik na biruin nyo, taon-taon merong impeachment kay BP Sara. Kailan matatapos yan? Wala namang katuturan yung mga sinasampa. Okay.